Sa puntong ito, kausapin natin live via Zoom ang political strategist at isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Alan Herman. Magandang hapon po, Sir Alan, and welcome back sa Arangkada Balita. Na-miss namin kayo, sir. Oo, na-miss ko rin kayo, Boss Jack, no? Grabe, dito ako natatakot sa mga no-filter na usapan. Diyan talaga lumalabas ang mga maanghang at may init na issue. Oo, at alam mo naman namin, sir, di kayo umaatras sa mga tanong naman ng mga ganyang klase, maanghang na tanong, di ba, partner? Pwede rin naman sweet. Oo. Bitter sweet. Oo, Pwede pwede naman. naman yung mga sweet na tanong, pwede kay Ninya manggaling naman, sir. Yes, sir, ganito. Napapagay. Sir, ganito lang po yung diretsahan ng tanong, sir. Although I'm sure maraming beses na kayo natanong tungkol nga dito sa pagdeklara ni VP Sara, sumasang-ayon ba kayo na parang sinisindak niya yung mga members nga ng Congress dahil nalalapit na yung kanyang impeachment hearing dyan sa Kamara? 100%. Dahil base mismo sa kanyang sariling panayam at ilang ulit niyang sinabi, ang parati niyang pronouncement is, I will decide on this in December 2026. Di ba yan parati sinasabi na dati? And then suddenly, no fanfare, walang kaanu-anunsyo, biglang yung press con na hindi alam ng mga media kung tungkol saan yan, biglang naging announcement na lang pala ng kanyang kandidatura. So, this tells me that this was a very tactical versus strategic move, meaning to say talagang inisip niya or inisip ng kampo niya na kumbaga kailangan ibato na natin itong barahan na to sa mesa para number one, maiba yung kwento, malihis yung kwento away from the impeachment, away from what will possibly be damning evidence against her, no? At syempre, medyo may konting paalala sa mga kongresista. Oy, tumatakbo ko. Pag nanalo ko, isip-isipin ninyo yung boto ninyo, isip-isipin ninyo kung sasali kayo dyan sa impeachment trial na yan, kung magiging ano ba kayo, aggressively chasing after me dahil presidential candidate na ako ngayon, may chance na manalo ako sa 28, isipin ninyo political future ninyo. So message yun. Chest beating, muscle flexing. So ngayon po ay posible ba na magkaroon ng iisang kandidato lang para sa oposisyon, the one who can beat Sara Duterte? Ano po yung nakikita nyo mangyayari? Kasi parang ngayon, sorry po parang watak-watak po eh. Alam mo, sana kung may magaling na political campaign strategist sana akong kakilala, kaya lang wala talaga eh. Wala ako but kidding aside, no, I'm sure that the opposition, tama kayo Ma'am Ninya, watak-watak, medyo sila, nag-i-infighting, there's cannibalism happening sa kanilang mga ranggo, no. But hopefully this will also serve as a wake-up call sa kanila na eto na, alam naman natin wala naman nagulat na nag-anunsyo si Vice President Sara Duterte. Pero eto na, visceral na, tactile na, siya na mismo nagsabi. So sana naman ang opposition will also respond in kind and say, we must unite because the numbers really, the pure math of the elections really dictate that a multi-horse race multi-candidate race will benefit the Vice President if she runs. Yun nga So, masyado maraming party sa atin eh. Yeah, Yes. and parang at this point ba, while siguro pag sa mga katulad nating nag-iisip na talaga namang kailangan at some point mag-compromise kasi yung ibang mga purists ang nangyayari po katulad for example yung kay Senator Bam Aquino, may mga naririnig tayo na ang daming nagkikriticize sa kanya. There's a statement niya the other day. Yung ideally na statement niya. Hindi ba panahon para wag muna? Kung gusto niyo yung oo. Well, the reality of it is this, no. We can be as idealistic as we want, we can be as purist as we want, but at the end of the day, politics of pragmatism ang nananalo. That is a plain, undiluted fact. Unless you play politics of pragmatism and politics of addition, hindi kayo mananalo sa halalan. So magkasama kayo sa isang
sa isang mesa, nagkwekwentuhan kayo, feeling ninyo you're so holy and At saka ang and tatalino pure. nyo. Sorry And lang po, ano, ang tatalino Oo, nyo. eh. Oh, pero mamaya pagdating ng eleksyon, Pero talunan. talo ka. Pero talunan. Saan ka pupulutin? Di Oo, sasabihin mo, lilipat na lang ako sa ibang bansa. Kasi ang tatalino nyo nga. Oo, di ba? Yun nga eh. Nata-turn off din kasi yung mga voters, di ba, sir? Yung mga ganong klaseng narrative na parang ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, di ba? O bawal magkamali, bawal magsalita ng ganto ganyan. Masyadong black and white. In fact, that's one of my 5 key points sa ating election playbook. No, do not be elitist. Go to where the market is. Do not try to bring the market to where you want it to be. Hindi yung approach na let me educate you, let me tell you why I'm right. Hindi. And why you're so dumb, di ba? Why, di ba, for example, di lalo magagalit sa'yo. Kababutante. Hindi di ba? Bakit ang talino ko at ikaw? Oo, eh, parang ano eh, Diba? laging mahilig manermon, yung preachy. Kumbaga masabi, Oo. mahilig preach. Boss Jack, ingat ka lang. Baka masapa ka na sa... Mainit nga ulo eh. Pag commercial, Sorry. papakalmahin ko to. Sweet pala tayo Oo, sweet ngayon. ka, ikaw Kaya nga. ako naka-red Good cup, bad skirt cup eh. yan. Oo. Ikaw pa rin yung sweet. may hugot si ma'am. Ako pa naging mahinahon eh. Di ba? Pero Ay, ako na. Nasabi ko na eh. Okay, okay na. Okay na. Dito na tayo sa susunod. Pero ito na lang, sir, gaano ka-importante ang youth vote po ba dito? Kasi di ba marami yung undecided eh. Yeah, mataas Yes. ngayon yung standing ni VP Sara, pero masyado nga maaga. Pero syempre, hindi pa nagpa-factor in yung Gen Zenials na sinasabi. Tingin nyo, sir, gaano kalaking ano sila ngayon sa 2028? Gaano kalaking factor tong youth vote sa 2028 elections? Well, tignan na lang natin yung nangyari siguro the best base we can use if we're going to well, I don't want to bore you guys, no, pero kung time series regression ang pinag-uusapan natin, the best base to look at is the last election ng senatorial balls. Nakita natin na sa lahat ng mathematical model, lahat ng predictive model, pati surveys, walang nakapredict that Senator Bam Aquino would come out at number 2. Kaya Diba? pati si Senator Kiko, di ba, ang taas din. Top 5. Senator Kiko, Oo. top 5. So it's the Gen Z votes. At tandaan ninyo, sa 2028, madadagdagan pa yan ng new voters. So they are a force to be reckoned with. Siguro the message I'm trying to convey here is, yes, she is a front runner right now. Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong let's not kid ourselves, 'di ba? Yung mga opposition na iniisip, hindi siya that formidable. She is formidable as a candidate, Vice President Sara Duterte is. But she's not unbeatable. She is not unbeatable. Malayo pa ang halalan. There will be new voters coming in. The Gen Z vote is something to consider. And let's see kung ano yung united opposition na talagang pinagpe-pray ni Ma'am Nina. Na talagang will get their acts together. Sir Alan. Yeah, kumalma na So, siya, sir. Senator Alan Peter Cayetano. Senator Vic. Layo naman niya Hindi kasi, kasi, no? Alan, single kasi. L eh. Oo nga, pare That's sila. rare, no? But anyway, I just want to get your opinion on Senator Bam since you mentioned number 2 siya sa survey. Aside from Gen Z votes, di ba, in-endorse rin naman siya ng iglesia. At saka ngayon, Yes. nagsa-statement siya na baka pwedeng elitist ideally sa ating bansa si former President Duterte. Hindi ba ito ay parang, kumbaga, nagpapakita na medyo pinapakinggan rin niya yung kabila? Definitely, Senator Bam, in my opinion, and by the way, I always say this in every interview. Senator Bam is a dear friend. So baka fruit from the poisoned tree ako, no? Kasi I want to set that disclaimer. He's a dear friend. So I think what he's doing now is precisely demonstrating that there can be flexibilities when it comes to politics. Kasi kung purist ka talaga, kung talagang ikaw ay hard-headed, hard-nosed, na talagang dekahon kang idealist, siguro he's getting his past experience from the ill-fated Ocho Diretso. So he went from the Ocho Diretso to number 2. So siguro nakita niya, hey, this works. There has to be some give and take between strict idealism and practicality of politics. And
again, not to defend him, but and baka magalit sa akin si Sen Edu bukas. But you have to take his whole statement in context. Sinabi niya ideally, but we are not, the ideal situations are not present. Oo, yun. So hypothetical yung sinabi ni Senator Bam. Okay. And sir, speaking of yung mga purist nga, ito may binato nga si dating Presidential Anti-Corruption Chairperson Greco Bellica na paano magtambal daw, posible nga ba to na magtambal si VP Sara at si former VP Lenny? Ano tingin nyo? Meron ba talagang pinanggagalingan to? Posible ba to? O parang wishful thinking po? Well, I know for a fact they're close. No, that I know for a fact. No? That both vice presidents, current and former, magkaibigan yan. I know naman that si VP Lenny wala namang kaaway yan. However, hindi ko nakikita yan. I think that is a far stretch. Number one, si VP Lenny ilang beses yan ang sinabi na hindi siya tatakbo. So that's hurdle one. Second hurdle is ideologically parang malayo yung ideology niya sa ideology ng mga Dutertes. Wag nating kakalimutan na nung siya ay vice-presidente ni former President Rodrigo Duterte, ay talagang, for lack of a better word, inapi siya talaga. Talagang siya ay inapi nung panahon ni Rodrigo Duterte, no? Dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ideologically, I don't see how radical love, radikal ang magmahal. Yan ang yan ang guiding principle ni Vice President Lenny. Hindi ko nakikita kung paano marireconcile yan sa halimbawa EJK. Extrajudicial killings. Stretch sa akin yan. Okay. Ayun. Pero pag tumakbo siya, parang gano'n naman, di ba? Ayoko tumakbo, parang si dating Presidente Pinoy, di ba? Na sinasabi niya, ayaw niya tumakbo. But at the end of the day, parang duty niya sa kanyang bayan eh. So kung si VP Lenny ay may calls talaga sa kanya, di ba? Hindi ba dapat pakinggan rin niya yun? At sino magandang VP? Well, I've said it in other interviews, so I'll say it now. At baka talagang isipin ng tao, talagang walang pakundangan tong si Alan Herman, nagpink pa talaga. Coincidence lang po na nakapink ako, no? But in my mind right now, just reading the current chessboard, I think she is the only possible candidate that can pose a threat to Vice President Inday Sara Duterte. I think if she gets a very strategic Vice President na running mate, sa tingin ko may laban, magandang laban to. Okay. Sino kaya yung strategic Vice President na running mate? Well, ako, nasabi ko na, nabash ako. Grabe, ang daming trolls na binash ako. From both sides. But if you can pair a crusader, performer type of beacon type of candidate like VP Lenny, if you can match her with a very populist candidate with mass appeal, strong mass appeal, independent mass appeal, Alam ko yun ang dream team ko. So if I'm thinking VP Lenny and Senator Erwin Tulfo as a tandem, I think that would be very formidable. Okay. O, di ba? At least nakuha mo na yung sagot mo. Talaga piniga kayo ni Nina. It makes sense. Oo, tama naman. I mean, di ba? Maraming salamat po, Alan Herman, Senator. Maraming salamat Sir Alan Herman at good luck po Mabuhay sa po season kayo. 2 ng 4 Alas. Salamat. Salamat po, sir. See you guys soon. See you po. Ingat.